na hinahamon ang resolusyon ng Sandigan Bayan noong Disyembre 10, 2025. Dahil dito, ipinasya ng Sandigan Bayan na ipagpatuloy ang pagdinig. At 10 araw ang nakalipas nang hindi magpalabas ng TRO ang Korte Suprema, ay nagpasya ang hukuman, ang Sandigan Bayan, na hindi na ito ipopospone pa. Puro postpone ng gobyerno eh. Noong Mayo 7, 2026, June tayo ngayon, last month lamang, ang hukuman ay nagkaloob batay sa kahilingan ng nasa panig ng gobyerno na magkaroon pa ng tinatawag na malalimang investigasyon. Ngunit ito'y tinutulan ng nasa panig ng mga Marcos. At sinasabing dapat nang i-dismiss ang mga kaso sapagkat ang nasabi namang mga ari-arian o kayamanan na hinahabol ng gobyerno sa mga Marcos ay sa totoo lamang ay hindi naman dapat daw habulin. Yun ang sabi ng panig ng mga Marcos. Ano-ano bang mga kayamanan ito na sinasabing ill-gotten wealth? Ibig sabihin ng ill-gotten hindi naaayon sa mga dapat lamang kitain noong dating administrasyong Marcos, kundi nakuha sa pamamagitan ng nakaw, test sulit. From Rodriguez Rizal. Ang nasabing mga properties ay ang holding companies, agro-industrial ventures. Ibig sabihin, mga negosyo ito, malakihan ito. Na kinikilalang hawak ni Rolando Gapud, tinuturing na isang crony ng mga Marcos. Mga malalawak na lupain, land holdings, buildings, condominium units, mansions, at iba pang mga bahay na itinayo ng mga Marcos at pinalawak sa loob ng 20 taong panunungkulan nila. Ayon sa salaysay ni Bonifacio Giliego, naging congressman ito. Mga land holdings, buildings, mga mansion na nang dumating ang mga Marcos sa Hawaii noong 1986 ay nadiskubre ng PCGG. Yan yung naghahabol Mga properties na hawak ng mga Marcos na isinurrender sa gobyerno, sa PCGG, na sinasabing mga nakaw na yaman ng kanilang crony na si Mr. Jose Y. Campos na nagkakahalaga noong panahon na yun 1986, 2.5 billion. Gaano na po karami yan? 40 years ago, 2.5 billion. Abay, libong bilyon na po yan, trilyon na yan. Mga properties na hawak ng mga Marcos na isinurrender sa gobyerno sa pamamagitan ng isa pang crony, Antonio Florendo. Yan yung may malalawak na lupain at pataniman ng mga prutas sa Mindanao. Kung hindi tayo nagkakamali, ang isa sa anak niyan, nasa Malacanang ngayon, kasama ni BBM. Ang halaga ng mga properties na ito ni Mr. Antonio Florendo na sinasabi ng gobyernong Cory Aquino na Marcos crony ay nagkakahalaga ng $30 million. Bukod pa sa 70 million cash at $653,856.40 na mga binayarang buwis sa United States. Ikalima, sinasabing mga properties sa New York na nagkakahalaga ng $250 million ayon sa apidabit ni Rolando Gapud. Mga paintings, silverwares, mga kagamitang pila na ibinenta sa publiko sa Amerika na nagkakahalaga ng $17 million. Bukod pa ito sa mga alahas, mga paintings at iba pang mahalagang dekorasyon na natagpuan sa Malacanang at nasa Amerika na nagkakahalaga ng $23.9 million. Arelma Incorporated na inorganisa sa layuning ang portfolio at account sa Merrill Lynch, New York. Yan po ay isang malaking investment company. Para rin bangko yan. Pero diyan dinadala ang maraming kayamanan ng mga mayayamang tao sa mundo, hindi lamang para i-deposit, maging ligtas sa mga awatan, kundi para lalong palakihin. Ang tawag po ay Merrill Lynch sa New York. Investment company po yan. Bahagi ng hatol. Ang gobyerno o republika ay nagbaba ng hatol gaya ng mga sumusunod. Ang $658 million na Swiss deposits, ang mga pondo, properties o ari-arian, mga shares of stocks or interest na may kinalaman sa Arelma accounts na nagkakahalaga ng $3,369,975 noong 1983, ang mga Malacanang jewelry collection na nagkakahalaga ng $110,055 at $153,089 at ang mga kinita sa pinagbilhan ng mga paintings at artworks na nagkakahalaga ng $17 million at ang iba pa na mga properties ay batay sa ebidensya ay sinasabing hindi sakop ito ng dapat habulin ng gobyerno. At dahil dito,
ay nagdesisyon ang Korte Suprema na itigil na ang pagpipresenta ng mga ebidensya na may kinalaman dito. Sa pangwakas, ang desisyon po ng Korte Suprema ay nag-aatas sa mga partido, sa partido ng gobyerno, PCGG, tagahabol ng mga nakaw na yaman ng Marcos, di umano ayon sa gobyerno ni Cory, Presidential Commissions of Good Government. Ang tawag ng mga anti-Cory noon President Cory's grafters in the government. PCGG rin. Sinasabi ng mga maka-Cory,